May sinubukan akong isang loan app. Sabi niya, full credit analysis to avoid risk. After 1 hour, nakatanggap ako ng message na na-approve. Yes, na-approve. Hindi yung clickbait na approve. So, yung pangalan ng loan app ay si Sana Credit. Aba, medyo maingay siya sa social media ha. Kaya in this video, malalaman nyo guys if mapapasana all or sana iwasan na lang. So, keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here at isa na namang online loan platform ang sisilipin natin. And sneak peek, yes, approve ako. Not clickbait, approve sa loan app na to. Matutuwa ka? Hindi? Well, that's what you're going to find out. If bago pa kayo dito sa channel, I suggest you hit that subscribe button because ito po yung mga topics natin. Ako yung nagtatry ng mga online loan platforms para sa inyo para mabigyan kayo ng heads up. Heads up lang po. Wala tayong pinopromote sa channel na to. This video is not sponsored. It is based on my personal experience. Na-approve ako sa loan app na to. Naghintay ako ng 1 hour at na-approve ako sa loan na 6,000 pesos. Pero ito na nga ba yung sinasabi ko guys eh. No-go na ako sana dito sa loan app na to. Pero may nakita akong mga parang natutuwa. I don't know kung matutuwa ka na marireceive mo yung loan in 1 hour. Kung yung fees, yung pag-uusapan, nako, magdadalawang isip ako. I'm sure you are all curious kung anong meron sa loan app na to. Kaya sinubukan ko and I will share the things that I have learned about this loan app. And yes, na-approve ako sa 6,000 pesos. Totoong na-approve, hindi yung pa-thumbnail lang, yung pala reject. Na-approve talaga ako guys, 6,000 pesos. Disbursement channels na pala is Grab, GCash, Maya, OmniPay, ewan ko kung ano yan. And meron yung bank. And kung pwede lang, iwasan yung magbigay ng bank details sa loan app na to. Pero na-approve ako sa 6,000 at yung natanggap ko, less 2,004. O pinag-math ko pa kayo. Natanggap ko is 3,600. So, ang laking kinaltas niya, 2,004. So, aasahin ka niya sa 10,000 pesos. Nakala mo naman ay 3 months to pay. Yun pala, 7 days. One of the things na parang na-intrigue ako when I saw this app. Kasi sabi niya, loan up to 20,000, approve in 1 hour. 1 hour. Pero, hindi 20,000. No documents, no waiting, walang payslip. Yung kailangan i-submit sa loan app na to. One valid ID lang, tapos selfie lang, some information that you need to fill out. Siyempre, pag-isipan nyo bago kayo magbigay ng information sa loan app na to. Add niya pala sa Facebook, meron na akong nakita red flag. Parang kinuha niya yung material ni Fido. Mag-a-ads ka na nga lang, okay? Maglalagay ka pa ng icon ng ibang loan app. Kung atat ka, syempre, mapapaklik ka ng install now. Pag nakita mong up to 50,000 pesos yung maaari niyong ipahiram. But wait, huwag muna kayong magmadali guys. Pagbabasihan mo lang yung screenshots niya sa iOS, and yung loan app na ito download lang po sa iOS, wala sa Android, iOS lang. Kung yun yung babasihan mo, napaka-promising, di ba? O yan, iwas fraud daw. At meron siyang 2.5 rating. Sabi na, Gemery Lending Company daw, blah, blah, blah. And a loan advisor that gets you dyan. Better credit, easier loans. Easy, yes. Better, I doubt. So, easy steps, tailored advice. Charot! And then, hingi po siya ng permission na matrack yung activities mo across all sites. Na-approve naman ako kahit na hindi ko siya binagyan ng permission. And then, I check the privacy policy which I advise na dapat palagi nyo chine-check ha. Not advising you na umutang sa loan app na to, but I am advising you na lagi po tayong careful. So, I check the privacy policy, hindi na-mention kung ano yung company behind it. Hindi ko rin siya mahanap sa list of recorded online lending platforms. Nakaka-update lang this year. Yun pa lang sana is dapat red flag na siya. And I added my phone number. Pag-click ko ng send OTP, nako, yung OTP ay nanggagaling kay loan shop. Na siya rin yung nagpapadala ng OTP sa mga loan apps like this. Okay, Peso, Gensan, yan guys. Yeah, meron siyang apply now, but before I click that, mapapansin nyo merong EMI, order me. Paritest ako sa details ng company, pero when you click terms of the loan, error 404. Hindi maayos yung pagkakagawa ng app. So magtitiwala ba tayo sa isang loan app na hindi nga natin alam kung mapagkakatiwalaan ba yung company na nagpapatakbo? Anyways, kung gusto nyo pa rin magpatuloy, pagkatapos nyo mag-OTP, na magbibigay kayo ng personal information. Alam nyo na yan, kasama nyo yung address, marital status, number of children, and living conditions. Again, kahit na sinabi kong rental condition, kahit na sinabi kong unemployed, guys, approve pa rin ako sa loan app na to. Hihingi po siya ng 3 contact details, tapos maglalagay ka ng email address. Kala nyo, lusot na kayo, hindi siya humingi ng access sa contacts nyo. Wait, may pa-survey pa siya kung kamusta ka sa iba mong loans. Of course, I said no. Natamad na ako maglagay ng iba pang answer.
ina-approve pa rin naman guys. To make the long story short, magdadalawang isip ako bago ko bigyan ng ID yung loan app na to. Yung mga IDs na tinatanggap niya, kasama yung UMID, National ID, SSSTIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, tsaka Health Card. Pipicturean mo yung ID mo, pagkatapos makaka-capture yung details na nasa ID mo kasama yung ID number, your name. And then magsi-selfie ka. Pagkatapos mo mag-selfie, papipiliin ka niya kung saan mo ipapadala, saan mo gusto ipapadala yung pera. At pagkatapos nun, pag-click mo ng apply now, dun, lalabas na hindi lang pala si Sana Credit yung magpapautang dito. Ewan ko kung iba nga, kasi parang pare-parehas lang naman yung offer niya. Anyways, it's alarming na lumalabas din si Loneria, si Fundigo, si Pesosa, and yung mga loan apps na to, wala po sa list of recorded online lending platforms na nasa website ni SEC. That's important, guys. Siyempre, dahil si Sana Credit yung topic natin, si Sana Credit dun sa taas yung kinlik ko. Yung lumabas yung 10,000. So, paaasahin ka niya sa 10,000. Nakala mo 3 months to pay. Sasabihin niyang 120 days daw. May sample computation pa siya at sa baba, ikiklik mo yung submit. Again, guys, walang mangyayari kung hindi mo ikiklik yung submit. Kailangan maklik mo yung submit. Yung nakakalungkot lang dito kasi akala mo 10,000 yung pina-apply sa'yo. Akala mo 120, akala mo yun lang ikakaltas sa yung 320. Hindi mo nga makasilip kung ano ba talaga yung expectation mo sa loan app na to kasi pag click mo ng terms of the loan, lalabas 404 not found. So, hindi siya clear. Wala kang idea kung magkano ba talagang i-approve sa'yo. Pinapaasa ka niya sa 10,000 pesos. Kala nyo kanina, hindi na siya hihingi ng access sa location. Well, dito po siya hihingi. And hihingi po siya ng access sa lahat ng contacts na nasa phone book mo. So, hindi ka makakalusot dito. Humingi rin siya ng rating. Naghintay ako ng 1 hour. Lumalabas talaga na 10,000 yung kala mo 10,000. Kala mo lang yun. Again, guys, hindi to auto-submit. Hindi to bigla na lang may pumapasok. Kailangan mo talaga i-click yung submit. Huwag kang ma-expect na 10,000 yung pumasok. Yung pumasok, 3,600 lang. Naku, ang sakit-sakit ng 2,400 na kaltas, be. So, 3,600 lang yung matatanggap mo. And anything that's above 30% or above 15% per month is not acceptable. Not to mention na ito, guys, 7 days lang siya. It's a big no-no. It's a big red flag. Ayoko sa mga ganitong mga loan apps. And now you know. Sana tinapos yung buong video. Now you know na ito yung meron sa loan app na to. At lumalabas na yung 6,000 na yan. Kailangan bayaran in 7 days. At yung dapat bayaran is 5,960. 7 days pa lang bayad ka na. So, hindi po siya maganda. So, pinapalabas niyang maliit yung interest niya. Pero bumawi siya doon sa kanyang kinaltas. Which is napakalaki. Ang sakit, be. Ang sakit-sakit. Hindi acceptable yung 2,400 na ikakaltas nila. So, sa 6,000, matatanggap 3,600 na lang. Papayag ba kayo niyan? And never, ayoko nang mag-loan sa ganitong klaseng loan app. Unfortunately, kahit na meron siyang delete account na option, parang, I'm doubtful na madi-delete yung account ko as experience with other loan apps. But feeling ko lang yun, guys, ha. Para sa akin, ha. Kung ako lang masusunod, now that it's clear for me, na iiwasan ko yung ganitong mga klaseng loan app. Hindi siya sana all, kahit na nang-approve siya, kahit na unemployed, approve ka, kaso sana huwag na lang. And bago kayo mapadpad sa ganitong klaseng loan app, I suggest that you check first the loan apps that are on the Legit Loan Apps playlist by Ate Red. At andun po yung mga online loan platforms that are far better than this loan app. Makikita mo talaga sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. I'll give you one example. One Hand, Belize, Salmon Credit. Hindi po lumalagpas ng 15% yung kanilang mga fees. So, bago kayo mapadpad dito kay Sana Credit, check those apps first. And that's all about Sana Credit. Sana wag na lang, guys. But kung meron ako nakalimutan banggitin, let me know in the comment section below. Wag na wag po kayong magpapa-clickbait. So, see you on my next vlog.